Kulik Suliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Bantayan po natin itong mga galawan ni Ombudsman Samuel Martires tungkol po dito sa mga reklamo po laban kay Sara Duterte. Ganito po ang mga pangyayari, mga kabunyog, mga kababayan. Bigla-bigla po ay umaksyon. Talagang kaduda-duda po no? Tayo'y nagtatanong. Bigla-bigla po ay umaksyon itong si Ombudsman Samuel Martires doon po sa committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ngayon, itong committee ng Kongreso na ito na nag-imbestiga po sa mga ginawa ni Sara Duterte sa kanyang opisina, syempre, nag-come up ng report. Nag-copy parnish po dyan sa ombudsman at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Aba! Kung dati ay nagtutulog-tulugan at nagtatanga-tangahan at nagbubulag-bulagan itong si Samuel Martires sa mga galawan dyan sa opisina ni Sara Duterte. Ngayon po'y mabilis pa po sa kidlat sa alas 4 na ito'y umaksyon. Umaksyon sa committee report ng House. Kaya kahit po ang House of Representatives nagulat, aba, parang copy furnished lang yon, pero ang sinasabi ni Martires, complaint daw yon galing sa House. At bigla pong pinapasagot niya agad si Sara Duterte dun sa ano na yon, sa House Committee report na yon. Kumbaga siya po nagkaroon bigla ng investigasyon, preliminary investigation. Samantalang nung mga nakaraang buwan, nagbubulag-bulagan itong si Martires. Sinabi pa ni Martires na nung mga nakaraang buwan ay wala siyang nakikitang basihan para sa magkaroon siya ng investigasyon. Motu proprio. Ngayon po hindi talagang pagkatanggap niya po ng House Committee report, abay, umaksyon agad. Okay naman yan na mabilis umaksyon. In fact, dapat ganyan ang ombudsman. Pero bakit po tayo nagdududa? At talaga namang kaduda-duda itong galawan ni Samuel Martires. Ombudsman Martires, wag mong gagaguhin ang taong bayan wag mong gagaguhin. Gawin mo ng matino ang trabaho mo. Marami pong nag-comment dito sila Laila de Lima, sila Congressman Joel Chua, si Congressman Franz Castro, kasi may mga tsorya, may mga pagdududa, alinlangan kay Martires. At isa po tayo sa nagdududa diyan na maaaring ang gagawin nito ni Ombudsman, Ombudsman Martires, baka ang gagawin mo naman, kaya mo minamadali yan, ay plano mo naman talagang i-dismiss yung committee report. Halos yan din po kasing committee report na yan, yung laman ng articles of impeachment Bagamat magkaiba po ito yung articles of impeachment, subject po yon sa impeachment trial sa Senado. Yung po yon. Si Sara ay lilitisin sa Senado sa impeachment trial. At ang parusa ni Sara doon, kung makonvict si Sara sa Senado as an impeachment court, ay tatanggalin siya sa pwesto at perpetual disqualification to hold any public office. Yun lang yung parusa ni Sara sa impeachment court sa Senado. Dito po sa ombudsman, ito po'y maaaring kasong kriminal. Kung ito'y magpo-prosper at magtutuloy-tuloy, at talagang halimbawa, wala itong regular lang talaga na gagawin ng ombudsman yung trabaho niya. Walang magic-magic, walang diskarte, walang Hokage moves. Kasi pag inimbestiga ng ombudsman yan, tapos nakita ng ombudsman, meron palang basihan, probable cause, kung ano man yung basihan niya, ay pwede niya pong isampa ang kaso
sa Sandigan Bayan. Kasi si Sara Duterte ay government official. So, korte. At syempre, pag sinampa ang kaso sa korte, kung guilty ang hatol, pag hinatulan yan ay nilitis yung kaso, kulong si Sara. Di ba? Plus yung ibang mga penalty. Kaya, ang tinitignan natin dito, baka naman sa sobrang bilis, bakit naman ngayon ay napakabilis mong kumilos, Ombudsman Samuel Martires? Kami po ay nagtatanong lamang, Ombudsman. Baka naman, bandang huli, i-dismiss ni Samuel Martires ang mga kaso na yan. Sasabihin ng Ombudsman, walang probable cause, walang basihan, o di syempre, kung ano yung sasabihin ng Ombudsman, gagamiting depensa yan. Gagamiting depensa ng mga abogado ni Sara Duterte naman sa Senate impeachment trial. Simpleng-simple. At bakit pinagdududaan natin si Martires? Tayo nagtatanong sa kanya. Sana nga gawin niya yung trabaho niya ng maayos bago siya I think July ay papalitan na po ang ombudsman. Tong taon na to. Sa July, ito na palang July na to, July or August. Papalitan na po ang ombudsman kasi tapos na yung termino niya. Ang ombudsman, alam ko, 7 taon lang yan eh. So kung 2018 siya in-appoint ni Duterte, si Duterte nag-appoint kay Martires, so 2025 ay tapos na ang kanyang termino. I think August yata yun or July. Itong July or August. So papalitan na at mag-appoint na po ng bagong ombudsman si Marcos. Ang kasalukuyang Pangulo mag-a-appoint ng bagong ombudsman. Okay? So, hinahabol mo ba yan? Ombudsman Martires, ang kaso ni Sara para eventually ay i-dismiss mo? Bakit bigla-bigla para kang kidlat na para kang may tae sa puwet? Alam niyo yung may tae sa puwet? Matatain na sa lawal, excuse po sa mga kumakain, nagmamadali. Bakit ka nagmamadali, Ombudsman? Nagtatanong kami sa'yo. Kasi itong si Ombudsman Martires, ano ba ang record nito? Bulat-latin natin. Kasi ano ba ang Ombudsman? Muna, di ba? Bulat-latin natin ang record nito. May basihan ba kung ba't siya pinagdududahan? Meron po. Kaya tayo nagtatanong. Ano record nito ni Martires? Itong si Martires ay naging ombudsman noong 2018. Appointed yan ni Gong Di. Bago nag-ombudsman yan naging Supreme Court Associate Justice. Naging maestrado ng Korte Suprema yan Tapos, 2018, in-appoint ni Duterte. Ngayon, nung mga panahon na yan, nung siya'y ombudsman na, mainit po ang usapin ng SALN. SALN ni Duterte, yung Statement of Asset and Liabilities and Network. SALN. Yan po ay listahan o dokumento ng mga ari-arian, mga pag-aari, mga utang, lahat ng mga katayuan sa yaman, assets, ng isang government official. Yan po ang SALN. Ngayon, ang sinasabi po nitong ombudsman na to, si Martires, sabi niya, naniniwala siya, yung daw SALN ay hindi dapat binubulgar sa publiko. Balistad, Kaya talagang nabatikos itong si Martires na ito. Martires na masarap itires. Saan mo nakuha yung ganong paniniwala, no? Ngayon, ang ombudsman kasi, yan po'y nilikha ng konstitusyon at ang pinakatrabaho niyan ay bantayan ang kaba ng bayan, kaya nga ombudsman. So, dahil po dyan, inasa natin ang ombudsman nahabol sa mga kurakot. Hahabulin niya yung mga kurakot. So, dapat ang ombudsman, mas ang kanyang pananaw sana, tama yan, ibulgar ang mga SALN na yan. May karapatan ng taong bayan dyan. Para makita ng taong bayan, magtulong-tulong tayo. Habulin natin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Nagbablog, tapusin ko lang. Pero hindi po Hindi po ganun
Ang sabi ni Martires, ay hindi, dapat secret lang ang SALN. Oh, kahit na sinasabi ng batas, SALN must be disclosed to the public, shall be available for inspection. Oh, sabi po mismo ng konstitusyon natin. SALN must be disclosed to the public, shall be available for inspection. Oh, kahit po yung pagkopya ng mga SALN, nakalagay sa konstitusyon, dapat nakikita ng publiko. Pero sabi po ni Martires, hindi, restricted dapat. Dapat mahigpit sa paglalabas ng SALN. Mukhang nagpoprotekta ng mga magna ito. Di ba? Yan ang impression ngayon. Yan po ang mga record ni Martires. At sinasabi niya, kailangan daw parusahan yung mga magbubulgar ng SALN. 5 years daw na pagkakakulong. Yun ang proposal ni Ombudsman Martires. Kaya anong klaseng ombudsman to? Dapat ito lumalaban sa magnanakaw, pero sa mga sinasabi ni Martires nung mga nakaraan, mukhang kampi ito sa mga magnanakaw, di ba? Ha? Martires, kampi ka ba sa magnanakaw? Ha? Kaya nga ngayon, marami itong ginawang mga desisyon. Tignan niyo po yung mga record nito, ha? O, kagaya yung Carlos Garcia na general. Nung siya yung humawak dyan, pumayag po siya sa bargaining agreement kung saan nakapiyansa. Makakapiyansa yung general na yon na sangkot sa kurakot, di ba? Si General Carlos Garcia, yung controller po sa AFP. O, teka, nag-notes tayo dito O, yan po mga record niyan. Yan ang record ni Martires. O. Kaya, ito po, napakatindi po ng record nitong si Martires Kaya nagdududa tayo, bigla-bigla nagmamadali siya dito sa kaso ni Sara Duterte na mula sa committee report ng House of Representatives. Wala namang problema kung totoo na talagang gagawin niya ang trabaho niya. Okay yun, gawin mo mabilis. Basta talagang hustisya. Baka naman nagmamadali ka kasi hinahabol mo, aalis ka na sa July o August, i-dismiss niya yung kaso ni Sara. Malayo bang isipin yan? Hindi po, kaya magbantay tayo. Trabaho ni Ombudsman ay usigi na makurap, baka hindi niya maintindihan. Sabi ni Enzo Calima, di ba? Kaya yun po talaga. Kaya Medays de Guzman, traidor yung Martires na yan, sarap tirisin. Sabi ni Medays de Guzman, Kaya nga po, so yun lang, bantayan natin si Martires. Baka i-dismiss mo lang yan, Martires, nagbabantay ang taong bayan, ha? Isa ka sa mumurahin namin pag hindi mo ginawa ang trabaho mo ng matino, Patunayan mo na ikaw ay totoong ombudsman. Kung hindi, matitikman mo ang galit ng taong bayan, no? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog, pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.